Para sa ating unang lesson, ang ating unang tatalakayin ay tungkol sa properties of materials. Ano nga ba ang properties of materials? Sa Tagalog, ito ay tumutukoy sa katangian ng materyales o bagay. Ang mga katangian na ito ang nakakatulong para malaman natin kung saan natin gagamitin ang isang bagay at gayon din ang kahalagahan nito. Para madali nating maunawaan ano nga ba ang mga katangian o ano nga bang ibig sabihin ng katangian, pagmasdan natin ang mga nasa larawan, ang magkasalungat na katangian na tumutukoy sa tao, bagay at hayop. Gaya ng nasa larawan, kung may malaki, merong maliit. Kung may mababa, meron ding mataas. At syempre, kung may tahimik, meron ding maingay. Ilan lamang iyan sa mga katangian. Ngayon, dumako na tayo sa ating aralin, ang mga katangian ng mga bagay or characteristic or properties of materials. At syempre, gagamit din tayo ng mga opposite words para ma-describe natin ito. Ang isang bagay ay magiging matigas kung ito ay karaniwang gawa sa bakal o anumang matigas na bagay. Sa isang banda, magiging malambot naman ang isang bagay kung ito ay karaniwang gawa sa tela, bulak, or foam. Pag sinabi naman natin na waterproof, ito yung mga bagay na hindi nakakatagos ng tubig kahit pa ito ay mabasa. Karaniwang gawa sa rubber or plastic ang mga bagay na waterproof. Sa isang banda, pag sinabi naman natin na absorbent, ito yung mga bagay na nakakasipsip ng tubig o ito yung mga nababasa gaya ng sponge, cotton, or tissue. Ang transparent naman, ito yung mga tumutukoy sa mga materyales na nakikita mo kung ano yung nasa likod ng bagay na ito. Kasi ito ay karaniwang gawa sa clear glass. At pag sinabi nating opaque, ito naman yung pag hindi mo na nakikita yung mga bagay o imahe sa likod ng materials. Ano ang napapansin ninyo sa larawan? Ito yung mga bagay na karaniwan nating nakikita sa ating kusina. At para sa ating topic, gagamit tayo ng isang bagay at pag-aaralan natin kung ano ang mga katangian nito. Para sa ating halimbawa, gagamit tayo ng teapot, plate, and cup and saucer na karaniwang gawa sa ceramic. Pag sinabi nating ceramics, ito ay gawa sa luwad or clay na hinulma at ininit pagkatapos ay pininturahan. Ano nga ba ang properties ng ceramics or ano nga ba ang katangian ng ceramic? Gaya ng nasa larawan, ito ay hard, rigid, waterproof, may resistant to heat, and smooth. Ano naman ang pinagkaiba ng ceramic sa plastic? Halos magkaparehas lang kanilang mga katangian. Pero pagdating naman sa init, mas higit na tumatagal ang ceramic kaysa sa plastic. At mas madaling ma-deform ang plastic kaysa sa ceramic or mas mabilis magbago ang anyo nito pag ito ay nadidikit sa init. Una nating tinalakay kung ano ang mga katangian ng mga bagay. Ngayon mas lalo pa natin itong palalalimin sa pagtalakay sa physical properties ng bawat bagay. Unahin natin ang durability. Pag sinabi nating durability, it is the ability of the materials to withstand wear, pressure, or damage. Ibig sabihin, ito yung mga katangian ng isang bagay na kung saan kaya nitong hindi basta masira dahil sa tibay nito, gaya ng bulletproof. Yan ay isang uri ng vest na hindi basta-basta tinatablan ng bala ng baril, kaya iyan ay karaniwang protective gear ng mga sundalo at pulis. Kaya pag sinabi nating durability, ibig sabihin, subok na ito sa tibay. Okay, when we say elasticity, it is the ability of the materials to be stretched and then return to its original shape after. So, ibig sabihin, ito yung mga katangian ng isang bagay na flexible, elastic, o na-stretch, o nababanat. Pero kahit banatin mo, kaya pa rin itong bumalik sa dating shape at forma. At syempre, ang pinakakilala dyan ng mga example natin ay mga bagay na gawa sa rubber or goma.
Okay, when we say malleability, it is the ability of the materials to be hammered, pressed, or rolled into thin sheet without breaking. So, ibig sabihin, ito naman yung mga katangian ng isang bagay na kaya natin i-form o kaya natin gawin na kasing nipis ng papel, pero hindi ito basta masisira. At ang mga bagay na ito ay magagawa lamang kung ito ay karaniwang gawa sa silver, iron, at aluminum. Pag sinabi nating hardness, it is the ability of the materials to resist pressure that may cause deformation or change in its shape. So, ibig sabihin, yung hardness hindi lang siya pwedeng basta matigas. Kailangan siya ay sobrang tigas at napakatibay. Hindi rin basta-basta nagbabago ang shape pag ginamitan ng malakas na puwersa at pressure. And when we say ductility, it's the ability of the materials to be drawn into thin wires without breaking. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na kayang maging or kayang gawin na kasing liit ng wire or kasing nipis ng wire na hindi basta-basta nasisira. At nagagawa rin itong ma-stretch or mabanat nang hindi basta-basta napuputol. Itong ductility na ito ay karaniwang gawa sa metal. Conductivity is the ability of the materials to conduct heat and electricity. So, itong electrical conductivity, ito ay halos kagaya lang din ng ductility. Pero, pagdating naman sa good conductor, or pag sinabi natin conductor, ito yung mga bagay na nadadaluyan ng kuryente. Pinakamainam pa rin ang materyales na gawa sa copper wire. Dahil ito ay mas nai-stretch at ito ay mas napapaliit at hindi basta-basta kinakalawang.